So good day nga sa inyo mga kalpa. For today's video vlog nga pala ay papakita ko nga pala yung full process sa part 1 ng rear disc brake conversion natin dito sa Honda Click 125B3. At huwag nyo sana nakakalimutan na mag-subscribe sa channel natin at full watch nyo na tong video natin kasi pinakita ko lahat ng sikreto dito. Let's go! So yan no, good day nga sa inyo mga kalpa no. Ito nga pala yung part 1 na build series natin sa rear disc brake. So ito pala, ang gagamitin nating swing arm dito, pang PCX 160. Ayan. So wala kasi tayong mahanap na pang ADB 150. So dito, meron pang mga conversion na gagawin dito. Sa ADB 150, plug and play lang siya. Pero magkakatalo kayo dun sa bushing tsaka sa collar. Magpapalit yata kayo ng pang PCX 160 dun. So bili na lang kayo ng dalawang collar. Ito kasi nung nabili natin, may kasama na siya. So meron lang tayong ipoport dito sa butas. So ito pala yung unit natin. So nalipat na yung caliper dito sa right side para pares siya rito. So bumili na rin ako ng E-series na 2-pot caliper para dito. Ayan, so nandito tayo sa shop ni Sir Japs. Ayan, shoutout kay Sir Japs. So maaga tayo ngayon para di tayo pipila ng matagal. Tapos ito pala, hindi pala pwede yung OEM tire hugger kasi tatama to dito. Pero pag yung pang ADB 150, pwede tong OEM tire hugger. Kaya ibabalik natin yung dati. Sosap ko na lang dun sa pinsan ko to. Ayan, so pakita natin yung full process dito. And tara, let's go. Magkano yung Vapor Blast ay? Mas mura yun. Vapor lang, ano lang yun. Magkano yun? Nasa magkano? And dinigreaser ko na kasi to eh. Pero pwede nyo rin ipakat to. Baka ako pakat ko na lang din to. Pang personal use ko lang naman eh. Para walang masyadong maraming abubot. Ito para sa tire hugger ng panto ng PCX 160 tsaka ADB 160 na Sir Japs. Para may pagkokonektahan pa naman siya ng brake hose dito eh. Pakat ko na lang siguro to para magamit pa yung OEM. Pero nasa sa inyo pa rin yan yung diskarte ninyo. So bali ito yung ipoport natin dito. Hindi siya plug and play. Sa Click 160 plug and play po ito kapag nag-convert kayo ng rear disc brake conversion. Bali sagad-sagad yan oh. Kasi nakita ko yung sa ADB 150 plug and play siya eh. Kasi magpipisi Click 160 rin tayo na mags kasi baka magka-problema doon. Itong axle tsaka itong baka pasok. Oh, pasok siya eh. Mamaya pakita natin pagka nakalag na yung tambutso. Nakasukat na to. Nakasukat na lang. Ganyan. Yun. Bali dito gagamitan na natin ng barena kasi medyo malaki yung ipoport eh no. Yan, bali ganyan yung itsura niya. Basta masalpak lang yung tornilyo. Mali ng maluwag to. Oo. Basta may matira. Kasi ito, nakapix na to dito eh. Uulitin ko no, itong collar ng PCX 160 tsaka yung sa may bushing niya, plug and play na lang ito. And magkakatalo na lang kapag nagpalit tayo ng mags ng Click 160. Yung same na mags ng SP800. Sa Click B3 kasi SP800 eh. Yun naman SP600. So dito nakalag na yung pipe. Magpipittings na tayo rito para talagkabit. Ayan, ito tanggalin natin yung oil cuts.
yung hose niya. So ito yung pagkakaiba ng collar nila. Ito yung sa Click B3, tapos ito yung sa PCX 160. Ayan, pag compare natin sila, ayan o, medyo mataas ng konti ito, tsaka ito medyo mataba. Tapos ito yung collar nila, halos same lang. Ayan o, same lang sila ng spacer pala. Ito pala yung collar. Ito para to dito. Yan. Tapos ito, sasalpak natin to dito. Yan. Diba? Yan, magkakatalo niyan. So ito, pag isasalpak nyo to, tatama tong bracket nya rito. Dito. Ayan o. Mahirapan kayo. So kako, ipaputol ko na lang to para malinis. And try natin isalpak. Kailangan mong pang-iangat to eh. Oh. Tatama talaga siya eh. Tatanggal ang spacer niya eh. Ay hindi, doon pala yan, nasa loob pala. Sorry. Oo, sa loob. Kamali pa tayo doon kaya ayaw pala pumasok. Kasi natatanggal yun eh. Yun. Kaya taas ko. Konti na lang yung tatabasin dito eh. Konti lang. Oo, sagad-sagad nga oh. Yan oh. Nakita nyo yan? Konti pa no? Mga dito pa oh. Malaki yung kakainin niya. Manipis na yung nakikita. Oo, manipis. Ikakat mo to. Oo, papakat ko na yan. Pag magpapalit ka ng gulong, matrabaho. Oo. Nabong pa. Ano sir, Japs? Ubusin ko na. Sagad-sagaran na. Itara konti. Pag-isipan ko pa. Magkano kayo mabibenta sa kanya yun? Ha? Ito nagbibenta. Oo, baka mangulit ka. Ay, malaking tinataba. Nipis lang. Pwede ko kaya papalamanan yan pagkawan sa mga nag-aaloy para matibay no.
nakakatakot, no? Hindi yan, boy. Ayan, fitment check ulit. Sa'yo naman. Yung sa akin. Oo, sakto nga pagka PCX 160 yung gagamitin kong teardrop. No? Gwapo yung tunog nun. Wala ka nang babaguin sa bracket dun eh. Kumapit na. Lang, i-ripping ko lang. Konti pa, no? Hindi na lang din. Dito na lang sa baba, no? Baba. Uy. Nakakaba. Sa'yo naman. Yun. Fitment check. Tawanan na yan. Sakto na siya, oh. Wow. Tabas. Wow, tapos na. Okay na. Hindi pa tinira to. Sir Jobs. Kung ano-ano kasing naiisip mo eh, si... Kulang na lang dito racket, no? Baka palagyan mo palang ano yan, ha? Di na. Sa Tarlac nga, yung X-Max, nilagyan ng turbo eh. Literal na X-Max turbo. Ayan, papaputol na natin. Baka sabihin nyo, sayang. Piyesa ko naman yan eh. Desisyon ko yan, piyesa ko yan, pinambil ko yan. No? Tapos biglang nasipang na eh. Rugo. Rugo. Tigas, no? Sayang kuryente. Di joke mo. Kunat din, no? Pagka CNC swing arm din yung bibilin ninyo, ganyan din yung gagawin ninyo. Magpo-port kayo dyan. Ano, ne? Kala nyo kami lang, ha? Kala nyo, ha? Maganda talaga yung 1ADB 150. Kaso, ito gusto kong i-try. Di ba? Makapal, no? Ayan, nililinis siya, nililiha. Ayan, wala tayong magawa sa unit natin. Oh, di ba? Gusto ko ang pabalik yung engine cover nito eh, para hindi halatang nakakuan, dual radiator.
pwede na yan. Hindi naman sa akin. Guys. Oh, fitment check ulit. Alright. Di ba? Ayos oh. Tanga, sobrang nipis na. Di kaya magkakrak yan? Hindi, maganda. Tibay naman no. Ayan, part 1 pa lang to ha, pero namumurit na yung mayari. Wala na. Fitment check. Walang cut-cut ng video to. Pakita natin lahat. Ito na yung isang maliit na Diba? sticker. Sakto, patating na yung caliper ko. Kakabit ko na lang yan. Meron na. Ilagay mo na. Hindi pa. Ilagay niya na. Yan lang. Ano yun yung? Yung sila maliit. Ah, oo. Ito yung isa. Partner niya yan. Pagbebenta ko nga yung mga stock parts ito. Para may pang-upgrade ulit. Yun oh. Yun oh. Not bad. Halagalog. Alright. Wala. Halog. Iba yan guys. Nangalog yan. Jacksworks yan. Di lang pang wiring, pang conversion pa eh. Oh. Di ba nabasag? Di mabasag, palit CNC. Start natin. O, diba? Oh. Maglagay na lang sila ng spacer dun eh. GGR 5 volts ko pa nga yan eh. Ayaw ko nga. Ayan, dito kayo magkakaproblema sa pipe. Magbabracket muna tayo. Pero kung nagbabalak kayo magpalit ng teardrop ng PCX 160, kung na lang ito, parang plug and play na lang eh. Kung hindi siya plug and play, merong konting adjustment dun sa elbow. Kaya kung kargado kayo, minsanan nyo ng pare-elbow. So yung sa mga vlog natin, di ba yung mga ADB 150, kaya hindi ako nag-ADB 150 tsaka ADB 160 na swing arm, hindi kasi sila sukat eh, hindi sila pareho. So yung mga vlog natin, may modification pa sa bracket, kaya mas trip ko yung PCX 160. So universal kasi yung PCX 160, kaya sana nagka-idea kayo dito. So ito, malayo yung pipe bracket nyo. Papabutas ko na lang ata to. Tapos ang gagawin, papakat ko to, papalinis ko dun sa welding shop. Papatapal ko to, papatakpan ko yung butas. Ganun na lang yung diskarte rito. Kasi sa paggawa naman ako ng tambuche, madidiskartehan namin to. Para ito hindi na idudusog. Kasi pag ito dudusog, matatakpan yung JBT. Pero in the future kasi, parang gusto ko kasi mag teardrop eh na JBT, yung B4. Kaya ganyan yung mangyayari. So bahala kayong mang bash, motor ko naman to, gastos ko to, wala kayong pakialam, diskarte nyo na yan. Tapos dito sa likod, ito pwedeng ilipat tong isang pipe bracket. Oo. Ito papakuan ko na lang to, paparepair ko na lang to, madali na lang to, kayang kaya namin to. Basic na basic lang. Singaw check. Wala singaw. Okay. Butas na lang. Bubutas na lang tayo rito. Swasher. Butas na swasher. So ito, ipapaalambre ko na lang muna. Mag-adjust na lang tayo sa elbow. So tama nga naman yung sabi ng tropa, pag magbubutas tayo pangit. Tsaka kung babawasan dito, magbubutas. ako. Oh. Pangit. Kaya nga mag-adjust na lang dun no. Para ito, madiretso pa yung tambutso natin. Tapos ito, yung binablog natin sa ADB 160, diba nililipat natin yung bracket dito. Ganun na lang yung gagawin. Diba? Mas okay yun. Ayan, alambre gaming muna tayo. At least dito, nakabit na yung PCX swing arm. Diba? At dito nga mga kalpa, na-install na nga yung PCX 160 swing arm dito sa Honda Click 125 natin. At dumating na nga yung
RCB E-Series natin na 2-pot caliper. At bali yung gagamitin ko ngang mags dito ay yung RCB na pang click 160, yung rear disc brake, ready na siya mga kalpa. At dito nga ipapa-repair ko na nga lang din pala yung pipe natin dito mga kalpa. So mag-adjust na lang din tayo sa elbow, tapos ipapalipat natin yung bracket dun sa ilalim dito sa may swing arm natin. So dito mga kalpa, marami pa yung conversion na gagawin dito. Tapos yung ilalagay rin pala natin na brake master dito sa Honda Click natin ay yung RCB S1 Forge na pang left. So yung may tank na yun mga kalpa. So dito nag DIY bracket muna tayo pang suporta rito para hindi nga masira yung elbow natin at yung canister ng pipe natin. So marami pa tayong adjustment na gagawin dito. Tabang-abang na lang din sa part 2 ng video vlog natin dito na full tutorial process. So lahat ng mga sikreto rito ipapakita ko mga kalpa, para kapag ka nagbabala kayo na mag disc brake din sa likod ay nakakuha kayo ng idea dito at saka mga tips na mga dapat gawin. So kung ayaw nyo ng sakit sa ulo, pwede kayong mag swing arm ng pang ADB 150. Pero sabi ko nga sa inyo, pag PSX 160, so pag nagpalit kayo ng pipe, marami kayong maipapalit na pipe dito katulad ng JBT B4 teardrop. So yun lang mga kalpa, huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not